Si Hutch ay nakasakay ng bus pauwi. Nang merong isang SUV ang bumangga sa isang barrier sa tabi mismo nila. Lumabas ang 5 lasing na lalaki at pinipilit nilang lumipat sa bus. Mainit ang ulo ni Hutch sa mga oras na iyon. Isinara niya ang pinto, ngunit naawa ang bus driver at pinapasok ang mga lasing na lalaki. At nagsimulang magdulot ng gulo sa isang pasahero na nagbabasa ng libro. Sinubukang pumalag ng pasahero ngunit pagkatapos tumingin kay Hutch, ay mukhang hindi naman siya tutulungan nito. Kaya umurong ang bayag ng pasahero. Tumayo si Hutch sa kinauupuan. Naglakad papunta sa bus driver ng sinasakyan niya. Kinuha ang susi ng bus at pinalabas ang babaeng driver. Ikinulong niya ang sarili sa loob ng bus kasama ang 5 lasing. Pinakita niya na may dala siyang baril, ngunit tinanggalan niya ito ng bala. Binalaan sila ni Hutch na kaya niya silang bugbugin. Nagtawanan ang 5 lalaki at sinabi na, "Paano kami matatalo ng isang matandang tulad mo?" Maya-maya ay nagsimula na ang laban. Sinuntok agad si Hutch ng isang lalaki. Lumaban si Hutch ngunit maraming mga suntok ang tumama sa kanyang muka. At may isang lalaki na sinubukan siyang atakihin gamit ang bote. Ngunit nasalo niya ang bote at binasag sa ulo ng kalaban. Nang mapagtanto nila na hindi nila kaya si Hutch ay naglabas ng kutsilyo ang isa. Iniwasan niya lang ito at sinakal ang dalawa. Sinipa siya ng isa pa para makawala ang kasama. Naisip ni Hutch na kailangan niyang gumamit ng isang bagay bilang sandata para mapabagsak ang 5. Kaya kinuha niya ang relo at inilagay sa kamao, para mas sumakit ang bawat suntok. Ngunit naramdaman niya na mayroong kutsilyong nakasaksak sa kanyang tagiliran. Tinanggal niya ang kutsilyo at ginamit pang atake. Mas lalong nagiging brutal ang eksena. Ilang sandali pa ay unti-unti na niyang natatalo ang 5. Tumalsik sa labas ng bus si Hutch. May isang babaeng pasahero na umiinom ng Slurpee habang nakatago sa likod. At ang bus driver ay nakatulala lang. Naglakad si Hutch pabalik sa loob ng bus. Ngayon ay napakaseryoso na ng laban. Ang mga kabataang lalaki ay basag-basag na ang pagmumuka. Si Hutch ay naghahanda upang tapusin na ang laban. Sinabi niya sa babae na tumakbo. Nang makalabas na ang babae, ay pinabagsak na niya ng isa-isa ang kalaban. Ngunit ang isa ay dinampot ang kanyang baril at kinargahan ng bala. Binali ni Hutch ang tubo at ginamit upang matanggal ang baril mula sa mga kamay ng lalaking ito. Pagkatapos ay pinalo niya ng tubo, pero sa hindi inaasahan ay tumama ito sa lalamunan ng lalaki at nahihirapang huminga. Alam ni Hutch kung ano ang gagawin sa mga ganitong insidente. Kinuha niya ang straw mula sa Slurpee ng babae. At gumawa ng maliit na hiwa sa ibaba ng lalamunan. Pagkatapos ay ipinasok ang straw upang makahinga. Humakbang si Hutch palabas ng bus at humingi ng paumanhin sa driver ng bus. Nagbigay ng pera pambayad para sa lahat ng nasira at naglakad palayo. Pero sino ba talaga ang matandang lalaking ito? Si Hutch ay isang normal na tao. Gigising ng umaga, papasok ng trabaho at uuwi pagkatapos. Ang relasyon niya sa kanyang mga anak at asawa ay medyo maayos naman. Ngunit hindi makakatakas si Hutch sa kanyang pagkabagot. Isang gabi ang tahimik niyang buhay ay nabulabog. Nang makarinig siya ng ingay. Ang kanyang asawa na si Becca at ang kanilang mga anak na sina Blake at Abby ay natutulog. Bumaba si Hutch sa hagdan, nang mapansin niya na may 2 magnanakaw na nakapasok sa bahay. Kinuha niya ang golf club para depensahan ang sarili. Kinuha niya ang telepono para tumawag ng pulis. Ngunit nakita siya ng mga magnanakaw at tinutukan ng baril. Tinanong siya kung saan ang pera. Binigay ni Hutch ang lahat ng pera na meron siya. Ngunit ang anak na si Blake ay tinalunan ang isa sa mga magnanakaw at hinawakan. Pero ang isa ay tinutukan siya ng baril. Si Hutch ay handang umatake ngunit napatigil ito at inutos sa anak na pakawalan ang magnanakaw. At sumunod naman si Blake. Bumaba din si Becca at pinakiusapan ang mga magnanakaw na kunin ang anumang gusto nila at umalis. Nang wala na ang mga magnanakaw ay tinulungan niya ang anak na makatayo. Ngunit si Blake ay nabigo sa kanyang ama. Sa tingin niya ang kanyang ama ay isang duwag, puti ang bayag. Ilang sandali ang mga pulis ay dumating upang mag-imbestiga. Napagtanto nila na pinasok ng mga magnanakaw ang bahay sa pamamagitan ng paggamit ng isang kahon ng pizza upang harangan ang pinto ng garahe para hindi masara. Nagtanong kay Hutch ang pulis kung bakit hindi niya ginamit ang golf club. Sumagot si Hutch na ang isa sa mga magnanakaw ay may baril. Sinisisi ni Blake ang ama sa pagiging duwag.
Habang ang isang pulis ay nagsabi na tama lang ang kanyang ginawa. Ang isa naman ay sinabi na kung sa pamilya ko nangyari ito ay malamang may ginawa na ako para ipagtanggol sila. Medyo awkward na sa loob ng bahay. Si Hutch ay nagpasya na matulog sa sopa, ang kanyang anak na babae ay tumabi sa kanya matulog. Tinanong ng ama kung natatakot ba siya. Sagot ng anak ay hindi dahil nandyan si tatay para protektahan siya. Kinabukasan sinabi ni Becca kay Hutch, na pwede siyang humingi ng tulong sa kapatid niyang si Charlie dahil isa itong militar. Lumala lalo ang sitwasyon nang makasalubong nila ang mayabang na kapitbahay. Sinabi ng lalaki na kung ang bahay niya ang pinasok kagabi ay tiyak na bogbog sarado ang inabot ng mga magnanakaw. Pinapakita niya na mas cool at mas malakas siya kaysa kay Hutch. Hindi pinansin ni Hutch at pumasok sa trabaho. Lumapit sa kanya si Charlie at tinutukan siya ng baril. Binibigay sa kanya ang baril ngunit tinanggihan ito ni Hutch. Sinabihan siya ni Charlie na mas mabilis ang pagpatay kung babarilan ito sa ulo. Pinilit niya si Hutch na kunin ang baril para mapanatiling ligtas ang pamilya. Ang sumunod na eksena ay nakasalubong niya si Eddie na ang kanyang biyenan. Si Eddie ay nagkomento na ginawa ni Hutch ang lahat ng kanyang makakaya. Kinalaunan na nawagan si Hutch sa radyo para makahingi ng advice. Isang lalaki ang sumagot at tinanong ang problema. Si Hutch ay nagkwento, ipinaliwanag niya na hindi niya sinalakay ang mga magnanakaw, dahil mukha silang desperado at ang kanilang baril ay walang laman na bala. Ang boses sa kabilang linya ay nagsabi na naiintindihan niya kung bakit hinayaan na lang ni Hutch na umalis ang mga magnanakaw. Pagkatapos ay binisita ni Hutch ang kanyang ama at naghanda ng pagkain para sa kanya. Sinabi ng kanyang ama na hindi maganda ang itsura ni Hutch. Marahil ay namimiss niya kung ano siya dati. Pagka-uwi ni Hutch ay sinabi ni Abby na hindi niya mahanap ang kanyang kitty cat bracelet. Ang huling kita niya dito ay nasa bowl kasama ang pera. Naisip ng bata na maaaring nakuha ito ng mga magnanakaw. Nagalit si Hutch at lumabas, bumalik siya sa kinaroroonan ng kanyang ama. Kumuha ng baril sa isang kahon. Makikita dito na ang ama pala niya ay isang FBI agent. Tumayo ang kanyang ama na tila bang nasa sabik. Sinabi ni Hutch na may kailangan lang siyang gawin. Naalala ni Hutch ang isang tato sa pulso ng isa sa mga magnanakaw. Kaya binisita niya ang mga tato studio upang magtanong kung sino sa kanila ang gumawa ng ganitong disenyo sa magnanakaw. Sa ilang sandali ay napunta si Hutch sa isang studio kung saan nakita ng isang matandang lalaki na ang kanyang FBI badge ay hindi totoo. Sinubukan ni Hutch na bumili ng impormasyon mula sa kanila sa pamamagitan ng pag-alok ng pera. Pero ang mga lalaki ay nagiging agresibo. Habang si Hutch ay nagpapakita ng pera sa paligid, nang mapansin ng matandang lalaki ang tato sa pulso at nagpasalamat kay Hutch sa kanyang serbisyo. Saka lumabas ng kwarto at nilock ang pinto. Naiintindihan ng mga lalaki na hindi dapat nila guluhin si Hutch. At nagtanong kung paano ba sila makakatulong. Pinakita ni Hutch ang disenyong nakaukit at gustong malaman kung saan ang lokasyon ng taong mayroong tato sa braso katulad nito. Maya-maya ay nakapasok si Hutch sa bahay ng isang mag-asawa at nagsimulang manbogbog. Isa ang lalaking ito sa mga magnanakaw na pumasok sa kanyang bahay. Hiniling ni Hutch na ibalik ang kanyang relo at pagkatapos ay ang bracelet na korteng pusa. Walang alam ang magnanakaw tungkol sa bracelet. Nagalit si Hutch at nagbantang babarilan ang mag-asawang. Narinig niya ang sanggol na umiiyak at nagpapatuloy upang tingnan. Ang mag-asawa ay may isang sanggol na naka-oxygen. Naawa si Hutch, dahil dito umalis na lang siya. Paglabas niya ay sinuntok niya ang pader sa galit. Pagkatapos, ito na ang kwento ng away sa loob ng bus, kung bakit galit na galit si Hutch sa mga oras na iyon. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay umuwi na si Hutch. Naabutan niya kanyang asawa na umiinom. Napansin ni Becca na duguan si Hutch. Ginamat ni Becca ang kanyang mga sugat. Sa pangyayaring ito ay parang sanay na ang asawa na makakita ng ganito. Alam niya ang tungkol sa nakaraan ni Hutch, na siya ay kabilang sa espesyal na unit ng militar. Nagtrabaho sa mga mahihirap na misyon tulad ng pag-assassinate ng tao na hindi na natagpuan kailanman. Habang ginagamot, sinabi sa kanya ni Hutch na namiss niya ang asawa. Sagot naman ni Becca ay dito lang siya palagi nakasuporta sa kanya. Sa kabilang banda ang boss ng Russian Mafia na nagngangalang Julian ang pumasok sa club. Ang lahat ng tao sa loob ay inaasikaso siya at lahat ng pangangailangan niya ay binibigay.
Sa hindi inaasahan umakyat si Julian sa entablado at nagsimulang kumanta kasama ang singer. Ang lahat ay pumalakpak sa kanya ngunit may iilan ng mga taong sumalungat sa kanya. At nagsabing ang pagkanta at pagsayaw ay medyo hindi nararapat para sa isang lalaking nagpoprotekta sa malaking halaga ng pera. Nagalit si Julian sa pahayag na iyon, binasag niya ang baso sa mesa, saka ginamit ang piraso ng salamin para parusahan ang bodyguard bago niya ito pinatay. Walang sino man ang tumutol matapos itong makita. Nakatanggap si Julian ng tawag sa telepono. At nalaman niya na ang kanyang kapatid ay nasa ospital. Nang makarating siya sa ospital, sinabi sa kanya ng doktor na ang kanyang kapatid ay nagdusa ng matinding trauma. At siya ngayon ay nakoma. Walang nakakaalam kung makaka-recover pa ba ito. Ang kapatid ni Julian ay ang isa sa mga lalaki na nakalaban ni Hutch sa bus. Binisita ni Julian ang isa sa kaibigan ng kapatid para tanungin sila kung ano ang nangyari. Sabi nila na inatake sila ng isang lalaki. Hindi makapaniwala si Julian at tinanong sa kanila kung saan niya matatagpuan ang lalaking iyon. Ang kasamahan nila ay pinakita ang isang Metro card na nahulog ni Hutch sa mga oras na iyon. Kinaumagahan ay nakatanggap si Hutch ng isang tawag sa telepono mula sa kanyang kapatid na si Harry. Sinabi sa kanya na ang isa sa mga lalaki na nasaktan niya ay ang kapatid ni Julian. At nagbabala sa kanya na mag-ingat. Binisita ni Hutch ang ilang barbershop upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Julian. Pero sa parehong oras si Julian at ang hacker ay naghahanap ng impormasyon tungkol kay Hutch. Ang hacker ay kumukuha ng ilang malalaswang larawan para ay blackmail ang isang lalaki sa Pentagon. Tagumpay na nakakuha ng impormasyon ang hacker mula sa Pentagon. Nang malaman kung sino talaga si Hutch, ay agad na inabot ng hacker ang lahat ng impormasyon kay Julian. At agad na nag-resign sa kanyang trabaho. Nagmamadaling umalis na tila wala siyang pakialam na kung babayaran ba siya o hindi. Sa bahay ni Hutch ay nagluluto siya ng lasagna para sa buong pamilya. At tinanong ang asawa kung gusto niyang uminom ng wine dahil malapit na silang magsimulang maghapunan. Si Hutch ay nagsalita sa pamilya na kailangan nilang magbakasyon sa Italia ngayong tag-araw dahil iyon ang matagal na nilang pangarap. Pero sabi ni Becca ay wala pa silang sapat na halaga para makapagbakasyon. Ilang sandali ay napansin ni Hutch sa bintana ang kumpol ng mga sasakyan na papalapit. At agad na napagtanto ni Hutch na sila ay darating para sa kanya. Dinala niya ang pamilya sa isang lihim na silid sa loob ng bahay. Hinalikan si Becca bago isinara ang pinto. Sinabi ni Hutch kay Becca na huwag tumawag ng pulis. Sa loob ng ilang segundo ay isang dosenang armadong lalaki ang pumasok sa bahay. Nagsimulang labanan sila ni Hutch. Pinapatay ang ilan sa kanila, gayunpaman ang isa sa mga armadong lalaki ang kumoriyent sa kanya. Pagkagising nakita niya ang kanyang sarili na nakaposas sa loob ng compartment. Alam ni Hutch kung ano ang gagawin sa ganoong sitwasyon. Dineslocate niya ang kanyang hinlalaki upang makawala sa posas. Sa kanya binuksan ang compartment ng kotse at kimuha ang fire extinguisher. Ginamit ito sa loob ng sasakyan, ang kotse ay napuno ng usok at nabangga. Nakaligtas si Hutch sa aksidente at nakita niya na ang dalawa sa tatlong mafia ay napatay. Ang isa sa nabuhay ay nagtanong kung sino ba talaga siya. Sagot ni Hutch na siya ang inuutusan ng tatlong ahensya ng gobyerno hindi para umaresto kundi para pumatay. Ngunit napatigil siya sa kwento ng binawian na ito ng buhay. Nagsimulang tumakbo si Hutch patungo sa kanyang bahay at tinawagan ang kanyang ama upang ipaalam sa kanya na lumala ang sitwasyon. Pagdating sa bahay ay pinaalis niya ang kanyang pamilya sa labas ng sikretong silid, at sinakay sa kotse. Sinabi niya sa kanyang asawa na magtiwala sa kanya at dalhin ang mga bata sa ligtas na lugar. At siya na ang bahala dito. Alam niya na patuloy siyang hahabulin ni Julian. At ayaw niyang malagay ang kanyang pamilya sa panganib. Nang makaalis na ang kanyang pamilya, sinimulan ni Hutch na ipunan ang lahat ng mga bangkay at tinapon sa sala. Nagsimulang magsalita si Hutch nang malaman na ang isa dito ay buhay pa. Nasalaysay niya, na minsan ay inutusan siya na pumatay ng isang lalaki. Ngunit nakinig siya sa kwento ng lalaki at nagpas siyang iligtas ang kanyang buhay. At hinayaan na makaalis. Binago ng lalaki ang kanyang buhay at bumuo ng isang masayang pamilya. Kaya sinabi niya sa kanyang boss na siya ay nais na umalis. Walang naniniwala sa kanya ngunit ginawa niya ito. Iniwan niya ang kanyang dating buhay, ngunit ngayon ay unti-unting bumabalik. Sinunog niya ang mga bangkay hanggang sa maging abo.
Samantala, may dalawang lalaki ang pinadala para hanapin ang ama ni Hutch sa nursing home. Ngunit ang matanda ay magaling humawak ng baril. Hinawakan ang baril ng kalaban at ginamit ang isang daliri upang harangan ang trigger. Bumunot ng shotgun at pinatay silang dalawa. Samantala, si Hutch ay bumisita sa kanyang pinagtatrabahuhan at nagdala ng maraming mga gold bars. Sinabi sa biyenan na bibilhin niya ang lugar. Nagustuhan naman ng matandang lalaki ang kanyang alok at ipinagbili sa kanya ang lugar kahit na ang kanyang anak ay hindi sumang-ayon sa desisyon na iyon. Kinaumagahan dumating ang isang empleyado sa kumpanya, ngunit inilock ni Hutch ang lahat ng pinto. Ipinaalam sa lahat na ang gusali ay nakakaranas ng ilang mga isyu sa kuryente, pero ang katotohanan sa likod nito ay naghahanda na si Hutch para sa malaking digmaan. Sinimulan niya ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagsunog sa mga ari-arian ni Julian. Naging abo ang $1,000,000 at ilang mga mamahaling sining. Pagkatapos ay bumisita sa Julian's Club, para magkipag-usap sa kanya ng pribado. Upang matiyak na makikipag-usap sa kanya ng personal si Julian, ay naghanda siya ng bomba na konektado sa kanyang daliri. Sinabi ni Hutch kay Julian na mayroon silang dalawang pagpipilian. Unang opsyon ay pakikipagdigmaan. Habang ang isa pang pagpipilian ay magsimula ng panibagong buhay. Si Julian ay maraming pang pera para mamuhay ng komportable. Hiniling sa kanya ni Hutch na magsimulang muli ng bagong buhay malayo sa kanya. Naglakad si Hutch sa labas ng club patungo sa kanyang kotse. Umaasa na pipiliin ni Julian ang pangalawang opsyon. Gayunpaman si Julian ay nagmamadaling lumabas ng club kasama ang kanyang mga tauhan at inutusan silang sundan si Hutch. Naunang dumating si Hutch sa kanyang kumpanya. Ngunit sinundan siya ng mga mafia. At nagsimulang magpaulan ng mga bala. Si Hutch ay tinamaan ngunit ang kanyang kapatid na lalaki ay lumabas at pinabagsak ang ilang mga mafia gamit ang isang sniper rifle. Lumabas din ang kanyang ama at nagbigay ng karagdagang suporta para makapasok si Hutch sa loob ng building. Ang mga mafia ay sumunod sa loob ngunit wala silang ideya na ang kumpanya ay isang nakamamatay na bitag. Ilang mga katawan ang nagtumbahan, pinapatay ni Hutch at ng kanyang pamilya. Habang ang iba pa ay nahuli sa mga bitag. Ginamit ni Hutch ang bawat material sa loob ng kumpanya bilang isang sandata. Kahit ang mga kapirasong bakal ay nagagamit upang makapatay ng kaaway. Maliwanag na namiss ni Hutch at ng kanyang pamilya ang ganitong aksyon. Karamihan sa mga tauhan ni Julian ay napatay. Ngunit ang boss na lang ang natitira. Nabaril ni Julian si Harry habang si Hutch at ang kanyang ama ay wala ng bala. Naniniwala si Julian na mako-corner niya sila. Ngunit si Hutch ay may plano. Naglagay ng pampasabog sa harap ng shield at ginamit ito upang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga bala ni Julian. Si Hutch ay tumakbo papunta kay Julian at ang bomba ay sumabog. Si Julian ay namatay habang si Hutch ay naprotektahan ng shield. Sa wakas si Harry at ang ama ay umalis. Habang si Hutch ay nakapulot ng isang pusa, na balak ibigay sa kanyang anak na babae. 3 buwan ang nakalipas si Hutch at si Becca ay bumili ng bagong bahay at tinanong ang ahente kung meron ba itong basement. At dyan nagtatapos ang kwento. Ang title ng pelikulang ito ay nasa description. At maaaring mag-subscribe pagkatapos.